Sa mga nagsabi kung kailan daw babalik si madam sa bundok, o eto na, nakaakyat na itong madam nyo. Kahit nasa bundok si madam, nakapagluto pa din siya nitong mga alimango. Umakyat lang talaga ako para lutuan yung mga angkan ko ng masasarap na ulam. Ang i-cooking show nga ni madam yung ginataang alimango. Syempre, gagamit talaga tayo ng organic na gata. Muntik pang mabali yung braso ni madam sa pagbubukas nito. Abay sinerte nga naman, may laman pa yung niyog. Sakto din at nagugutom ako. Kaya mumukbangin na muna ni madam to. Medyo dito mahihirapan si madam sa pagkudkod nitong niyog. Nagkunwari lang talaga yung madam niyo. Hindi talaga siya ang nagkudkod niyan lahat. O eto na, nilabas na ni madam yung mga ricados na tatadta rin. Kukumplituhin muna ni madam yung mga hihiwaing mga ricados. Katulad nga nitong sibuyas. Syempre, hindi dapat kakalimutang hiwain yung bawang. Pero bago mo hiwain yan, babalatan mo muna. Bugbog sarado tong bawang bago tuluyang mahiwa. Pagkatapos ng bawang, ito na namang luya. Syempre, dahil may balat yan, babalatan din. Pagkatapos mabalatan, tuluyan na ngang tinadtad ni madam na walang patawad. Abay, kumpleto na pala itong mga ricados natin. Pero hindi pa talaga nakontento si madam. Nanguha pa talaga siya ng lemongrass at lemon basil. Ito yung magpapabango sa lulutuing ginataang alimango ni madam. Sa mga hindi marunong magbugkos ng tanglad, eto na, tuturuan na kayo ni madam. Kasi expert na si madam niyan. Abay, laking bundok yan Kung hindi lang nagbida-bida yung uncle ko, hindi ako mapapahiya dito. Abay, sarapan mo na lang talaga yung luto mo, madam. Dahil luto na itong niluto ng auntie ko. Eto nga ang saging na hilaw. Abay, ipapainggit ko na lang ito sa inyo. Eto yung partner sa lulutuing ginataang alimango ni madam. Sisimula ng i-cooking show ni madam yung alimango. Pagkasiga nga ng apoy, isinalang na kaagad yung kawali. Tapos naglagay na si madam ng konting mantika at sabay-sabay na ngang nilunod yung mga ricados. Pagkatapos magisa yung mga ricados, nilunod na itong mga alimango. Mukhang malalaki ata itong nahuling alimango ni madam sa palengke. Ayan, binuhusan na nga ni madam ng konting tubig bago niya tinakpan ng tuluyan. Ihahanda muna ni madam itong gagawing gata. Parang napasobra ata yung nilagay mong tubig, madam. Nako, tinulang alimango na talagang mangyayari niyan. Menekos-mekos muna ni madam para magsilabasan yung gata ng niyog. Sa ginawang mekos-mekos ni madam, ito talaga yung nagpapasarap. May lasang kamay na talaga itong gata ni madam nito. Partida, hindi pa yan naghugas ng kamay. Dahil nga sa dami ng tubig na nilagay ni madam, malabnaw na tong gata niya. Ibinuhos na nga yung gata, tapos ibinuhos na nga dito yung mga natitirang ricados. Eto nga ang tanglad at bawing. Tatakpan muna kasi papakuluan pa ni madam yan. Nagdagdag na din siya ng panggatong dito nga sa organic niyang kalan. Dahil sa lakas ng apoy, kumulo na kaagad itong ginataang alimango niya. Etong panghuli ay tikiman time. Dito natin malalaman kung gaano kasarap itong niluto niya. Napasok pa tong dila ni madam sa unang tikim. Nung pangalawang tikim, mukhang hindi pa talaga siya sigurado. Kaya ang ginawa niya, ipapatikim niya sa mga angkan niya. Yung mga angkan lang talaga ni madam yung makapagsabi na masarap talaga tong niluluto niya. Kaya hindi na natin to patatagalin. Imumukbang na namin to kagad. Ang tagal na din kasing hindi nakakain si madam ng alimango. Kaya kahit bagong luto at mainit-init pa, sinimulan pa niya din itong mukbangin itong alimango. Mukhang madami na namang malalamon si madam nito. Pagkaliit-liit na babae, ang lakas-lakas kumain. Pero mukhang nasarapan ata tong mga angkan ko sa niluluto kong ginataang alimango. Hindi pala mahirap at tahimikin tong mga to.